Okay, magandang Sunday morning po mga kababayan ko. Since it's a Sunday, medyo mag-topic naman po tayo na may kinalaman kay Lord. Kaya lang hindi po magandang balita ito para sa ating mga may mga faith na tao. Kasi po, ang China talaga ay kinubkubanan ng masamang espiritu na pati mga holy books, mga sacred scriptures ay pinapakialaman. Matagal na pala ito. Kasi nga po, di ba ang communist China ay walang kinikilalang Diyos? Ang Diyos para sa kanila ay sila. Yung communist government mismo. Siya ang gustong kilalaning Diyos ng mga tao, ng kanyang mga tao. Pero, gaano man niya tugisin, pigilan yung mga tao na magsamba sa Diyos, hindi po kayang kontrolin ng communist government. Kasi sa China po, sabi nga natin, ang evil po sa China ay hindi yung China, the nation itself, or the sambayanan. Hindi po. Marami pong mga Christians na, and also Muslims and Christians ay pinipersecute sa China. Sa totoo, itong China po is the most has the most persecution of Christians and Muslims. Magkapatid naman yan eh. Kasi ayaw po ng China na ang tao ay magsamba sa isang Diyos. Siguro, para hindi mahati ang puso ng tao, kaya ini-impose ni government na walang Diyos na sasambahin, kundi yung ideology na communism. Kung sino nakaupo na presidente, siya yung sasambahin. Kagaya sa North Korea. Diba? Pero kahit papano, may nakakalusot pa rin pala. Kahit North Korea, may nakakalusot na Bible. May mga pasikreto, mga underground, palihim na mga nakakapagbasa ng Bible. Ewan natin kung paano napalusot. May mga para-paraan ang mga gospel preachers kung paano yan mapaparating sa isang bansa na walang kinikilalang Diyos. Pero dito po sa China, matagal na po na may mga Kristiyano dyan. At may isang probinsya, yung Uyghur, na karamihan din po ay mga Muslim. Ngayon, itong mga Kristiyano po, kung magkita-kita po sila para magsamba, kagaya ng ginagawa dito sa Pilipinas na fellowship, mga fellowship meetings, ganyan, ay sa mga tago na lugar, sa mga basement ng bahay-bahay ng mga leader nila, sa mga kuweba. Nakakaawa po. Maswerte po tayo dito sa Pilipinas kasi tayo po ay malayang-malaya na mag-practice ng ating relihiyon. Dahil mismong ang gobyerno natin ay may relihiyon. Na kita naman natin tuwing presidential inauguration ay ginagamit pa yung Bible. Ngayon pati Quran na pinagsusumpaan. Kaya nakakaawa naman po yung mga
mga tao doon na gustong magsamba pero hindi malaya. Kaya kahit paano maswerte tayo, mas mapalad tayo mga Pilipino dahil nagagawa natin yung mga gusto nating gawin. Ngayon, since yung paglaganap po ng Kristyanismo at ng Islam ay hindi talaga kayang pigilan. Kahit gaano nila pagpapapatayin yung mga taong gustong magsamba, hindi po mawala-wala yung relihiyon. Kaya, ang ginawa nito ni China ay i-rewrite po ang Biblia. Kasi hindi papigilan eh. So, gumagawa ngayon ang China, gumagawa ng Chinese version, communist version ng Bible at Quran, na kung saan in-incorporate nila, in-inject yung ideology ng communism. Kagaya na lang ng yung Ten Commandments, hindi ko pa gaanong na-research masyado kasi marami yung mga videos na dapat panoorin eh. Pero nagulantang lang po ako dito sa napanood ko nito na pati Biblia eh babalahurain ng mga komunista na kung saan babaligtarin po. Babaligtarin yung ilang portions sa Bible. Halimbawa na lang, yung isang part sa Bible na kung saan, di ba yung babaeng nahuli na nangangalunya na pinagbabato ng mga tao dahil yun ang parusa doon nung panahon na kapag nahuli ka ng adultery, nangangalunya ka, papatayin ka sa pamamagitan ng pagbabato ng mga tao. Bato as in literal na bato. And then, dumating ang Jesus Christ. Hinihintay nila kung anong gagawin ni Kristo. Kung babatuhin din ba niya yung babae. Kasi nagtuturo nga si Kristo ng kabanalan. So, ang sagot, di ba, alam na natin ang istorya na ang sabi ni Kristo doon sa mga nambabato, may mga hawak na bato, yung walaan niyang kasalanan, siyang unang bumato. Walang naglakas loob na pumukol ng bato at isa-isang binitawan ang kanilang mga bitbit na bato at nag-alisan. Now, ang ginawa naman ni Christ doon sa babae, alam natin ang istorya na pinapatawad na kita, humayo ka at magbagong buhay. Yun po ang totoong nangyari sa original na sa Biblia ng mga Kristiyano, totoong Kristiyano. Pero dito po sa nire-write na Chinese version, nakibato rin po si Kristo. Isa rin po siya sa bumato doon sa babae. At ang katwiran niya, isa rin daw kasi siyang makasalanan. You see, yun ang ipapalaganap hindi lang po sa China, kundi uunti-untiin nila pati buong mundo. Ang nakakabahala pa naman po nito, dahil sa Amerika, unti-unti na pong nanglalamlam ang relihiyon, ang Kristyanismo. Diyan sa Western countries, US and Europe, humihina na po ang hatak ng relihiyon. Lalo na ng Christianity. Mga dating mga simbahan, wala na nagsisimba,
Kaya nagsara. At ginawa na ngayon, ibinenta sa isang negosyante, ginawang hotel. Isang dating simbahan, ngayon ay isa ng hotel. Dahil walang nagsisimba. Kaya ito pong mga bansa na ganito, madali po itong ma-penetrate nitong Chinese Bible. Siyempre, una niyan, curiosity. Bubuksan ng Bible, titingnan. Hanggang sa yung unang babasahin, di ba, ang kasinungalingan pag paulit-ulit na binabasa or sinasabi, yun na nagiging katotohanan. Di ba ba? Ngayon, pati Quran po, nire-rewrite nila. Kasi mauubos lang ang tao, kaka-persecute nila, kakapatay nila. Hindi talaga maglaho-laho ang reliyon. Kaya ganito na lang naisip. Baguhin ang istorya. Sa Ten Commandments, may pinalitan doon. Imbis na yung second commandment na huwag kayong magsasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang ipinalit huwag kayong magsasamba ng kanluraning ideolohiya. Against talaga sila sa Western culture. So, hindi pa natin alam kasi hindi pa tapos yung pagre-rewrite. Hindi pa natin kung mga ano-ano pa ang papalitan. Kasi merong isa na ko na nakita doon na si Kristo ay ginawang murderer. Mamamatay tao. Imagine. Ngayon, sa ating mga Kristiyano or sa mga Muslim, mapipigilan ba natin ito? Or magagawa ba nating magprotesta? Ang mga Muslims, napaka-sensitive nila pagdating sa kanilang Islamic faith, na konting kibot lang na mabastos ang kung alinmang aspeto sa kanilang relihiyon, gera na. Itong ginawa nila sa kanilang holy book, ano kaya ang gagawin ng Muslim world? At ito naman sa ating mga Kristiyano, ano kaya? May karapatan ba tayo na hindi lang kontrahin, kundi ewan ko ba, paano ba? Basta yun po, hindi ko alam kung ano ang masasabi ng mga ating mga church officials ng Vatican. Basta ito po ginagawa ng China sa ngayon. Dahil hindi mapigilan yung relihiyon. So, yun lamang po sa ngayon at dapat nga nagpapahinga tayo, di po ba? Okay. See you again next time. Sa politika naman tayo. Thank you and happy Sunday.